guys, so kunting clue kung paano natin malalaman kung mahal tayo ng isang tao, mapababae o mapalalaki. Siyempre karaniwan, pagka lalaki, hindi yan nadadala sa pagbibigay-bigay ng bulaklak yan. Normal lang yan pag nanliligaw, kuno may mga taong ganun mahilig, magbigay-bigay ng bulaklak, kuno. Yung mga iba naman parang kinikilig kapag binigyan kahit peke, lalo na kung pag fresh, parang wow, parang nakakawaw. Pero pag ako lang, parang malalang. So di daw yan nasusukat sa pagbibigay ng bulaklak. Then di rin nasusukat sa pagsasabi ng I love you o mahal kita, kahit araw-araw pa yan, nagiging monotonous. Ayan. Tapos sa pagbibigay ng pera, although parang okay na rin kasi binibigyan ka ng pera, di ba? Yung mga iba nga hindi, tulad ng pagbibigay ng mga pero pag bilang mag-asawa, syempre pag kailangan, normal kasi yun dapat lang ngayon kung hindi ka binibigyan, natural lalong hindi ka niya mahal. Pero yung mga iba pag nagbibigay, hindi nga doon nasusukat ang pagmamahal ng isang tao. Katulad kung siya yung may trabaho at saka mas malaki yung sahod niya bilang mag-asawa, di kaya mag-boyfriend, ganyan, siya yung manlibre. Ngayon kung mag-asawa na kayo, share yan dapat. Halimbawa, siya yung nagbabayad ng kuryente, ikaw naman yung mga pagkain, ganyan. Tapos kung wala siya, syempre manghingi sa'yo, sabihing hiram, kahit hindi na niya bayaran, kailangan mag-asawa kayo di ba? So normal lang din yun, normal yun para sa isang mag-asawa. Ngayon, paano nga ba masusukat ang pagmamahal niya na kahit walang flower, kahit walang pera, at kahit walang pagsasabi na mahal kita? Sa akin lang hindi ko lang sa iba, pero karamihan. So masusukat natin yan kung ikaw ay lusyang na, mataba na, yun, nararamdaman mo na andyan pa rin siya, kahit pa paano mahal ka niya, kahit na tumaba ka na. Kasi karamihan niligawan tayo nung bata-bata pa tayo, di kaya nung sexy pa, syempre nanganak na, lumubo na, medyo nagbago na yung mundo. Yung iba nang bababae na kasi gusto lang nila sexy ibig sabihin hindi faithful, o di kaya hindi 100% yung pagmamahal. Doon masusukat. Pangalawa, yung meron kang nagawang kasalanan, tinakwil ka na niya. Pero yung iba, kahit na may kasalanan, yung iba ba nga, nakapatay yung babae o whatever, sinasalo nung lalaki kasi nga mahal. Ngayon, kung talagang mahal ka rin ng isang tao, kahit ilang beses pang nagkamali o parang ang daling patawarin, kasi nga andun yun. Pero syempre meron ding anong tawag nun, ultimate, o di kaya meron ding tuldok, nakakapagod din, pero at least dalawang beses ganyan, may second chance, ganun. Tapos kapag meron kang sakit, pag mahal ka talaga ng isang tao, di lang niya sasabihin na punta ka sa hospital, sasamahan ka niya yung dapat tapos kasi aalamin kung ano yung kalagayan mo, malubha na ba, whatever, ganun, di ba? Yun, hindi lang yung saka lang lalapit pag kailangan ka niya. At least concern siya tungkol sa nararamdaman, kung may sakit, malala na ba, ganun. Yung anong tawag nun, huwag kang kumain ng ganyan kasi bawal sa'yo, meron kang ganito, yung mga ganun, pasimpleng concern lang, pero mabigat ang effect niya, mararamdaman nun. Kasi yung mga iba walang pakialam. Minsan kasi yung iba ginusto lang dahil may trabaho, mapera, o di kaya may itsura, pero yung responsibility medyo naputol na, lalo na nung nagkaanak na, wala na, hindi na maganda yung tao, hindi na gwapo yung karamihan yung iba naghihiwalay na kapag may sakit na, tapos naghahanap na yung isa ng iba, karamihan ganun. Kaya saludo ako sa mga
mag-asawa na hanggang sa huli, yung hindi na makalakad, inaalagaan. Karamihan dito sa Korea, kahit na may home, hindi siya for home for the aged, parang ganun, pero may hospital para sa mga ganun, yung hindi na dinadala nila doon. Pero yung iba, mas gugustuhin nilang bantayan yung asawa nila. Tulad yung katrabaho namin na tumigil siya ng 3 buwan, tapos nagpahinga siya ng 3 buwan kasi nadisgrasya yung asawa niya, inalagaan niya muna. Nung medyo okay na, saka siya pumasok. Tapos na-share namin na, buti pa yun, inabot ng 3 buwan. Tapos sabi ng kasama ko, ako nga 3 taon kasi na-disgrasya rin, 3 taon na hindi siya nagtrabaho, inalagaan niya kasi bedridden, yun, inalagaan niya. Doon masusukat ang pagmamahal. Tapos mas malala yung yung tumulong sa akin, nagreto sa akin ng asawa ko na Pilipina, kasi nga till death do us part, na talagang inalagaan niya. Hindi siya naghanap ng hanggang lumaki na yung mga anak niya, from baby hanggang ewan ko kung 20 plus na yung mga anak niya. Yan, talagang siya sasakyan, tapos nadisgrasya hanggang sa hindi siya makalakad. Yun, doon mo masusukat yung pagmamahal ng isang tao sa kanyang minahal o di kaya asawa. Doon kasi talagang yung alam mo yung halos hindi ka na lingunin ng ibang tao, yung pag may mga sakit ka na, kasi may nararamdaman, pakunti na ang friends mo, hindi ka na nila kasi kailangan. Pag may mga gala, hindi ka na kasi makapunta di ba? So dalawin ka man nila once and for all, o di kaya bisitahin, bigyan din ng pera siguro yung iba, kasi asawa ko pag may disgrasya na kaibigan niya, binibigyan din nila ng binibisita. Pero yung nadisgrasya na sasakya ay motor kasi nakainom, so far naging okay naman for ilang taon na pero marami ring perang kinain, pero blessed to him, at least naging okay pa. Pero yung trabaho niya na as driver, syempre tumigil na kasi taon yung pahinga niya para maka recover. Pero andun pa rin yung asawa niya, hindi niya iniwan. Karamihan kasi pag ganun na may asawa, tulad din nung ate ko, kapag may nararamdaman na malayo na yung asawa layo na, nababahuan na, di ba? Ganun talaga ang buhay. Anyway, lahat naman tayo papunta dyan, unahan lang din. So what you have invested naman, baka malay mo sa katagalan ng panahon maramdaman din natin kung ano ang pinaramdam natin sa ating partner. Yun. So ramdam mo talaga ang pagmamahal ng isang tao kung may karamdaman na ang yung asawa, ang partner, yung iba ganun. Kaya maramdam mo yung mabait talaga, mapagmahal talaga, faithful talaga, ganun. Kasi karamihan kapag nanliligaw, andun lahat mga matatamis na salita, andun yung laging nakangiti. Pero kung yung pabigat ka na problema na niya ang bill sa pagbayad ng gamot, yung mga iba kasi nangungutang pa di ba? Nagbebenta pa ng mga ibang bagay para lang matustusan ang pangangailangan ng tulad ng mga may cancer, ganyan. Siyempre hindi biro ang may cancer. Talagang sinasamahan sa hospital kung kailan magpakalbo para lang din ma-feel nung isa na mahal niya, at saka andun yung sympathy, ganun. Tapos yung iba kung pwedeng magbenta nga yung di kaya mangutang para matustusan yung pangangailangan sa gamutan. Diba? Kasi tulad ng kakilala namin nung may sakit na, hiniwalayan na habang papatay na, yung parang hindi pa siya patay, nangaliwa na kasi hindi na niya mapakinabangan Yung iba naman na bankrupt sa business, whatever, so wala na silang pera, anong tawag nun, iniwan, lumayas, ganyan. Pero may mga Koreans din, hindi naman marami, pero may ilan na bata pa kasi yung asawa niya,
kahit buntis. Tapos sinadya niyang pinainom ng parang pampatulog para makatulog, tapos saka sinadya niyang binangga yung sasakyan para mabangga, namatay yung ano. Tapos nung inotopsy, bakit ganun? Kasi andun nga yung sisi sa asawa na parang ang tawag nun homicide. Tapos na ano na may ipinainom. So ibig sabihin may ano siya, interest, kasi marami siyang makukuha sa ng benefits na binabayaran na ano na mayroon siyang binabayaran na parang health insurance, ganyan. Tapos kapag mamatay yung tao, mapupunta sa asawa. So nung nalaman na ganun, hindi naman binigay kasi foreigner siya at Thailand ba or Vietnamese, ganyan. So ganun, yun. Doon natin malalaman ang tunay na pagmamahal. Kung tayo ay lusyang na, yung hindi ka na sexy, yung lobo ka na, yung halos inaayawan ka na ng ibang tao, siya pa rin yung andyan. Kasi karamihan, pag madumi ka na, mabaho ka na, tapos halimbawa may utang ka, tapos hindi mo na mabayaran, kinakaisan ka na ng tao, whatever, andyan pa rin nakaalalay sa'yo. Mapakaibigan man yan o asawa, ganyan. Kapag andyan pa yung mga kaibigan mo sa mga puntong yun, sila yung mga talagang kaibigan. Tapos kapag andyan pa yung asawa mo hanggang sa mga punto na yun, ibig sabihin mahal ka talaga. Kahit hindi din sa bukod sa pagmamahal, siguro ano talaga, yung mabait talaga na tao. Iniisip niya yung hindi lang yung sumpa, yung iniisip niya yung dapat niyang gampanan bilang partner, at saka iniisip niya siguro yung umpisa na nung niligawan ka niya, nung minahal ka niya, at least, o di kaya ganun siya talagang tao. Yun yung na-prinsipyo, di ba? Na-prinsipyo na minahal mo yung tao nung una, tapos ngayon na medyo patapon na sa kamo. Ano, yun nga ika nga, kapag mahal mo talaga yung tao, imbis na magiging losyang siya, o di kaya imbis na magiging, kasi di ba yung mga iba stress at saka sa dami ng iniisip na hindi tinutulungan ng asawa, minsan napupunta sa depression, na minsan yung iba nababaliw, yung iba dahil sinusoli nila yung problema nila, sinasabi siguro sa asawa minsan pero hindi naman pinapakinggan. Tapos yung iba naman nagsusuicide na lang kasi hindi na nila kaya, wala silang mapagsabihan. Yun yung pag may mga pagdating sa pag-asawa, pagdating sa pagsasabi ng mga positive points about, syempre lahat naman nasisiyahan, di ba? Halimbawa, tumaas ang sahod ko, ginawa akong ganito ganyan, di ba? Pakso, parang very good, proud na proud siya sa iyo. Pero pagka sinasabi mo na yung bighati mo, parang gusto ko nang tumigil, parang gusto ko nang ano, kasi pagod na ako pag ganun. Pag magagalit, ibig sabihin, mukhang pera lang to, pera lang ang habol. Di man lang niya alamin kung bakit gusto mo nang tumigil, kasi nga, ano na, malapit ka nang matumba, dahil sa pagod mo, medyo, ano na, anong tawag nun, na-fracture na itong mga to mo. Di man lang niya, ano, pero pag sabihin, parang gusto ko nang tumigil, bakit pagod na ako? Kung sabihin ikaw, kung, ano, kaysa naman mapalala yung sakit mo, ganun, andun yung concern, mafe-feel mo yung concern. Concern is very, very important. Kasi kami rin sa asawa ko, hindi rin masyadong nagsasalita, pero ramdam ko yung concern na kunting aray lang, ano, pag punta ka sa hospital, tapos tatawagan siya ng hospital kung ano yung na-detect na kalagayan ko. Pagdating niya, sabi niya okay naman daw. Kapag hindi, punta ka ulit sa hospital sa Sabado, ganito ganyan, kasi i-double check yung ganito mo, ganun. Parang napakasimple lang, pero mainam na yun, na at least maramdaman mo yung concern niya. So, pag concern, ibig sabihin, may kunting pagmamahal. Kahit hindi 100%, pag concern talaga, meron at meron yan. Pagmamahal, di ba? So, tapos pagdating sa pera, kailangan hindi na humingi. Pag gusto talagang bigyan. Yan, kasi hindi ako masyadong pero pag kagustuhan niyang magbigay, nagbibigay yan, lalo na pag wala akong trabaho. Hindi ko naman sinasabing 100% okay, pero parang pinagtatagpi natin ba na ganito pala ang kasi nga yung iba compare lang din naman kami mga magkakaibigan, yung iba hindi. Kaya kapag ganito ang napunta sa atin, parang magpasalamat na tayo kasi
ah, parang blessing na rin yan sa inyo, parang ganun, kung ganun ang napunta sa ating mga ano, di ba? Yung iba pa nga, pinaparitoke pa nga ang mga asawa, gumanda lang, di ba? Kasi nga, yun ang kagustuhan ng asawa nila, parang support sila, support. Sabi ko sa asawa ko, iparitoke mo rin ako kasi ano, samahan mo na ako dun sa, sabi niya, wag na, kasi ano, pag nagkamali sila, hindi na yun daw maano. Sabi ko, bakit wala kang pera? May pera ako, may pinag-ipunan ko. Sabi ko, wag na, kasi tanggapin mo na lang na hindi ka naman American. Hindi ka naman American para yung ilong mo matangos. Kaya sabi ko, gusto ko sanang maranasan din maging matangos ang ilong. Sabi niya, wag na, kasi ginusta naman kita kahit ano. May ilong ka naman, sabi niya, kahit wala. So parang pa-comfort ba? Ayun. So inisip ko naman, at least nung flat ang ilong natin, ginusto pa rin naman tayo, di ba? Kaya no need. Kasi para ano pa, hindi ka naman na magpaligaw sa iba, di ba? Ang pasalamat natin may nagkagusto sa atin, minahal tayo. Yun, dapat yung pagmamahal, balik din natin. That's the counterpart. So, yun, parang sa akin lang. Hindi kailangan ng mga bulabulaklak kasi hindi rin siya para sabihin ng I love you. Hindi rin siya masyadong nagsabi, mahal kita. Wala kasi hindi showy ang mga Koreans. hindi sila labing-labing na parang hindi rin sila aggressive na look like iba na kailangan may pa-holding hands, may palagay-lagay ng mga baba-baba. Dito mga Chinese kasi ganun din eh. Lalo ng mga kabataan. Ganun. Pero yung pagmamahal nila minsan pag ano, may pasundo-sundo, may pahatid-hatid, ganun. Tapos pag alam nilang maulan, yun sinusundo, may payong. May mga simple lang pero it makes sense. Yung mga ganun. Pag ano talaga. Tapos ano, syempre, pag dumarating, pag ako wala lang, sabi niya, doon dito na ako, tulog ka na, mga ganun. Kailangan yung kausapin ganun. Tapos pag syempre, kumakain, antayin, pag hindi ano, syempre, iwanan. Hindi yung pag alam mong masarap, kinain mo na lahat. Normal lang, pero yung mga talagang, may mga tao talagang ganun. May talagang taong ganun na kung ano na, hindi na nila inisip mag-iwan. Inisip lang nila ang sarili nila. Yun. So, napagtanto ko na ganun nga. Kapag mahal ka talaga ng tao, andun yung concern niya sa'yo, hindi lang sa'yo, pati na rin sa mga pamilya mo, kasi mahal ka niya eh. Kaya part na rin yung mga pamilya mo sa kanya. Kasi kung ano din ang problema ng pamilya ko, parang nakikuproblema na rin siya. Lalo na pagdating sa mga magulang, kung money matters, ganyan. Nakikisaw-saw. Samantala yung iba, bigyan mo, may pera ka naman, may sahod ka naman, pamilya mo yan eh, ganun. Yung parang segregated. Huwag ganun. Doon natin malalaman, magkanda-alaman kapag ganun. Doon natin malalaman ang pagmamahal nila ng tunay o wagas. Yan. Kasi karamihan yung iba, nung mabaho na, nung wala ng trabaho, senior citizen na, wala yun na, hiwalay na ng higaan. Although, kami rin ng asawa ko kasi ayaw niya ng may ilaw. Kami pag natutulog kami, pwede siyang matulog sa amin, kaya lang, gusto niya patay ang ilaw. Tapos, minsan pag nakatulog na kami, doon siya sa, kasi nanonood muna siya ng TV, hindi siya makatulog agad. Pero pag may, pumupunta rin dito. Pero hindi kadalasan. Kasi, syempre, matulog ko kang San Pure kasi, pagod man. Pag tingnan, hindi close as in. Pero, concern is always there naman. Yung, hindi nga nagsasabi ng I love you, pero pag may pupuntahan ka, sabihin na, tingnan mo yung mga yung mga sasakyan, tapos bumalik ka ng maluwalhati, parang gano'n, yung bumalik ka ng at least hindi na aksidente, kung gaano ka umalis, mga gano'n, andun yung pa-concern. Tapos kung andun ka na, uso sa kanila dito kung saan, halimbawa may pinuntahan ka, pag andun ka na, sabi mo andito na ako, nakarating na ako, ganyan, gano'n sila. Yung
halimbawa pumunta yung mga kapatid niya dito kapag umalis na sila, inaantay kung nakarating na sila agad. Tapos pag nakarating na sila sa bahay, nakarating na kami mga ganitong oras, 2 hours and a half travel, mga ganyan. Ganun, mga pa-concern nila. At least hindi man everyday tawagan, kumustahan, kahit hindi sasabihin yung mga pighati, at least kumustahan, being part naman na showing na they're still alive, tsaka part ng ganun, mga concern nila. So pag yung mga mag-asawa dito, pag obligasyon naman dito silbihan ang asawa, kaya yung pagsisilbi hindi lang bukod sa pagmamahal, obligasyon yun. So pag mahal mo ang isang tao, you know your limits and you know your obligation. Diba? Ayun. So hanggang doon lang tayo, guys. Ewan ko kung ang tawag nun, kung support nyo yung sinabi ko, pero in reality parang ganon, no guys? Okay, so bye bye, thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you very much. Bye.